Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Optic Politics. Isinare lang niya ang pahayag ng PCO Secretary Dave Gomez. So ito ang sabi ng Secretary. Our anti-fake news desk has detected a sudden and coordinated surge in disinformation across social media, particularly targeting the president's health. The timing is suspect. So, matagal naman kasi itong kalusugan ng Pangulo, saka lang naman naging issue nung bigla siyang nadala sa ospital at inamin naman kaagad na meron siyang diverticulitis. Okay? So, hindi siya nag-attend ng mga ilang araw. Then mamaya lumabas siya, payat na payat na. Then after that, nag-die down naman. Wala naman. Ito lang. Bigla lang naging issue na naman, usap-usapan sa social media itong Holy Week. Nag-announce si Jose Claire Castro na the president, hindi siya magbabakasyon, doon siya sa Ilocos Norte, magtatrabaho pa rin, something like that. That was mga Monday, Tuesday, yung Holy Week na. Nabigla ko dahil bigla naman lang, I think, Huwebes or Biyernes Santo, lumabas na yung mga issue tungkol sa nangyari sa Pangulo. Ano ba? So, lumaki yung spekulasyon nung Sunday, araw ng pagkabuhay, nag-post ang palasyo ng litrato ng Pangulo with his family na klarong-klaro yung mukha niya na mataba, malusog. Alam naman ng karamihan na pumayat ang Pangulo. Wah, I don't know ha, opinion ko lang, I might be wrong. Hirap na hirap ngayon ang PCO. Paano i-control itong narrative tungkol sa health ng Pangulo? So, ang naging strategy nila is mag-post ng mga pictures, mga videos, para palabasin na ang Pangulo is nasa good health. Kaya lang nagkakamali naman sila dahil nabubuking sila ng mga marurunong na netizens. Dahil, yun na nga, yung nilabas ata ng GMA, video, nagtatrabaho ang Pangulo, kasama si namayapang Secretary Juan Ponce Enrile. Paano nila, up to now, wala silang paliwanag. Ano na lang nila, parang deadma, parang hindi nangyari. Kaya lang, tumatak na sa pusit isipan ng mga tao na there is something fishy. Kaya ngayon, naging usap-usapan, paano? Sinasabi nila na nagtratrabaho ang Pangulo sa palasyo kasama si late Juan Ponce Enrile. Pati si dating Executive Secretary Lucas Bersamin kasama rin nagtratrabaho. Kaya kung minsan, kasalanan din ng PCO. Kaya ito, si Optic Politics, sabi niya, ulol, mag-health bulletin kayo tungkol sa kalagayan ng Pangulo. Correct? Iharap sa camera, pagsalitain, wag yung halatang edited at AI. Wag yung magsususpit sa ang taong bayan. Kasalanan ninyo, ipapahid at nagiging kasalanan pa ng taong bayan. Ganun lang kung ang ipinapalabas nila is malusog ang Pangulo. Iharap na nila sa media. May narinig akong payo ni Captain Enrique Dado. Interview niya. Sabi niya, makinig kayo. Sabi niya, Palasyo, AFP,
O mga ano, tawagin niyo ang Pangulo. Tawagin niyo ang mainstream media. Tawagin niyo rin si BP Sara, mga HR, and then pagharapin. Oh, yan, ipakita. Oh, malakas ang Pangulo. Healthy. Tapos, parang magsalita daw ang Pangulo kay BP Sara. Oh, Sara, I'm here. Strong and healthy. Kaya wag kang mag-ambisyon na mag-take over. Dahil nandito ako, malusog. O, di ba? Bakit hindi nila magawa yung live? O, ito ngayon, Bataan, araw ng Kagitingan. Nagpalabas sila ng mga picture, video kuno. Ang daming nagsasabi na yung ipinalabas ngayon ng mainstream media, yun din yung ipinalabas noong last year, 2025. Ang kaibahan lang, noong 2025, ang Pangulo wala siyang sunglass. Ngayon, may sunglass na. Kailang all other angles, lahat mga taong nandun, pare-parehas lang. So ano ba talaga, pwede ba ang daming problema ng ating bansa, lalo na ngayon, yung diesel, 146 pesos na ang litro dito sa amin. I don't know sa inyo, baka mas mahal sa Metro Manila. Hirap na ang taong bayan. Ito sana ang pagtuunang pansin, hindi yung health ng Pangulo. Kasi kung ako lang ang masusunod, gusto ko maging healthy ang Pangulo para matapos niya ang kanyang term, maganda ang kanyang pamamalakad para naman mahibsan ang paghihirap ng taong bayan. Yan ang gusto ko. Kaya ang solusyon is health bulletin. Ang tagal na yang uh, request o ang tagal na yang panawagan na yan. Mag-issue ng health bulletin. Sabi ni Auntie Claire, hindi na pwede. Kasi hindi naman serious ang health ng Pangulo. Nagsasalita naman kami, nagsasalita naman ng Pangulo. Yun na yun, paniwalaan nyo na lang. Eh, ang problema, ang taong bayan, hindi na maniwala sa PCO. O, ganito, haka-haka. So, sinong may kasalanan? Agree ako dito kay Optic Politics, kasalanan ng PCO kung bakit naghahaka-haka espekulasyon ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating Pangulo. Sa pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, so inaani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga i-repair tungod sa kalisod. So mao na ni ang yero nga among gihatag sa mag-atop karon. Lalo na takang natin mo sa kaya kaya namin ka magpinta. Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero.
So napulihan na gyud tong mga daot nga mga yero nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga ang among sin 30 na katuig na pulian sa tabang sa sin. Sulbad na gyud ang among atop di na mimuulanan kay ang among kuana na gyud na dunot na Tungod sa ulan. sa ulan. Oo, so mo na ni ang kuan sa log ila ante. So salamat kayo ante. Salamat.